Let us open our Bible on Psalms 119, verse 98. Praise the Lord. Thou, through thy commandments, hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Ayan. Napaka-importante po itong salitang ito. Thou, through thy commandments, has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. Sa inyo, sinabi dito, by Him, by God, through His commandments, made me wiser than mine enemies. So, kung gusto natin na mas lamang, mas malakas, mas matalino kaysa sa ating mga kaaway na gustong magtulak sa atin sa impyerno, gustong magtulak sa atin sa kalikuan, gustong magtulak sa atin sa kasalanan, kapahamakan, kinakailangan natin walang iba ang buhay na Diyos na sa pamagitan ng kanyang commandments, idinaan niya sa kanyang mga commandments ang kanyang pagtulong sa atin, ang kanyang pagbigay po sa atin ng katalinuhan at kaalaman para tayo ay maging mas matuso o mas matalino kaysa sa ating mga kaaway. Now, saan ang kaaway natin? Yan ang tanong. Sabi dito, for they are ever with me. Ito palang kaaway natin. Unang-una ang kaaway natin ang dyablo. Ikalawa yung sarili natin. Kaaway natin ito. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus Christ, if you want to follow me, deny yourself. Kasi ang sarili natin ang number one din nating kaaway na ever with us. Kasama natin lagi itong ating self. Kaaway natin yan. Yung si Satanas, nandito rin sa atin, kakambal na yan sa buhay natin. Kaaway natin, they are ever with us. So, kinakailangan itong dalawang ito na mortal nating mga kaaway. Kinakailangan maging mas matalino tayo kaysa kanila upang hindi sila ang magkonbinsi sa atin to disobey God sa ikakapahamak natin. Itong sarili natin, disobedient ito eh. This is subject to be denied. This is subject to be hated. This is subject to be under subjection sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating hayaan itong laman natin ang siyang lalakad ayon sa kanyang gusto. Kaya nga sinabi diyan, walk not after the flesh. Walk not after your own way. Walk not after your own understanding. Walk not in your own conceit. Wag. But walk after the Spirit. The Spirit which is God, which is the Word of God, which is the Lord Jesus Christ. Let us follow after the Spirit through the Word of God. Praise the Lord. Yan ang ating sundin para maging mas wiser tayo, mas matalino tayo kaysa sa ating mga kaaway which they are ever with us. Lagi yang sumusunod sa atin. Darating lang ang panahon, mawala na yung kaaway natin kasi isa-shut up na sila sa impyerno forever and ever because they are reserved, bound to eternal punishment. Then itong ating kaaway na flesh, time will come, this will go back to the dust. At hindi na natin ito kasama because the Spirit that gives life will be alone, that will be going up into the presence of God para magtanggap tayo ng eternal benefits. Dito lang yan sa mundo. Kaya habang dito tayo sa mundo, we are vulnerable of sin. Pwede tayong magkasala, pwede tayong
mapahamak, pwede tayong ma-deceive, pwede tayong ma-offend, pwede tayong ma-stumble, pwede tayong mag-backslide, pwede tayong makuha ng kaaway, matalo. Kaya kailangan talaga natin yung commandments, yung Word of God na magbigay sa atin ng wisdom na mas matalino tayo sa ating mga kaaway. Para matapos man yung ating short term sa sanglibutang ito, hindi nanaig ang ating mga kaaway, kundi ang Diyos ang siyang nanaig sa buhay natin na naghatid sa atin ng katagumpayan by the Word of God. Praise the Lord. Kaya ganun. Alam mo, mayroon ditong priest na nagangalang Joshua. This is different from Joshua in Moses' days. This is Joshua the high priest. Alam mo, paano dinescribe yung kaaway na hindi umaalis sa tabi niya. Kaya kung meron man tayong kaaway na ang dyablo, pati itong sarili natin, kaaway natin sila. Meron din tayong dapat pakinggan na hindi rin umaalis sa atin. Nandito lang din yan. They are ever with us. And that is God Himself sending His angels para magbigay sa atin ng paalaala, magbigay sa atin ng guidance. Ang tanong, sino pinapakinggan natin? Yung ating sarili o yung dyablo? Ang ating sarili at ang dyablo o yung angel of God? Kaya basahin natin. Zechariah 3 verse 1. Praise the Lord. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Yan. Dalawa. Dalawa ang nasa buhay natin habang nandito tayo sa sanglibutang ito. The angel of God is standing. Nandito rin sa kabila, Satan also is standing. So, ibig sabihin yan, they are ever with us. Ang tanong, sino ang pakinggan natin? Sino ang susundin natin? Ang angel of God, nagdadala yan ng word of God. Naalaala nyo yung Revelation? The angel of the Lord proclaiming the gospel of God to the world. So, walang ibang hinahatid ang angel of God sa buhay natin is to remind us the gospel of God, the word of God, the commandments of God, the statutes of God. Nire-remind niya tayo to obey, nire-remind niya tayo to go under the word of God. Kaya nga sabi nga ni Paul, I put my body under subjection, lest I shall be a castaway. After I preach to others, I myself is being found cast away. Ibig sabihin yan, itong katawan natin na isa na kaaway natin, huwag mo itong gawing bida sa buhay natin. Huwag mo itong gawing superior sa buhay natin. Huwag mo yung gawing master sa buhay natin. Put it under subjection. Ilagay mo yan sa ilalim. Sa banal na salita ng Diyos, let Him be under the word of God, and let our spirit be the superior. Kasi ito lang yung willing, ito lang yung pwedeng sumunod sa spiritual law of God because He can understand, because that is Spirit. Yun lang yun ang tanging part ng buhay natin na pwedeng makasunod after the Word of God, after the commandments of God. Kaya ang gawin nating bida, ipabida natin ang Espiritu, hindi ang laman. Praise the Lord. Kailangan talaga yan. Yan ang pinaka. Tingnan yung mga taong lumalakad sa laman. Hindi humihinto sa paggawa ng kasalanan. They that are in the flesh, sila na nasa laman, shall not cease committing sin. Siyempre, napopulfill man lagi sa katawan. Alam mo yung katawan natin, flesh natin, weak ito. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, watch and pray always that ye enter not into temptation. For the flesh is weak. Sino sa part ng buhay natin, ano sa part ng buhay natin which is weak? Pag sinabing weak,
hindi kaya. Pag sinabing weak, walang kapangyarihan to resist the power of temptation. Ang flesh natin. But the spirit, but there is part of our being which is willing. There is part of our being that is able to fulfill the law, to fulfill the spiritual law of God. And that is our spirit. Kaya nga sinabi diyan, walk in the spirit, walk after the spirit. Who could walk after the spirit? Our spirit. Sino makalakad after the spirit, which is the spirit of God, which is the word of God, which is Jesus Christ? Our spirit. So be spiritual minded. Praise the Lord. Kaya, kailangan talaga natin yung Word of God. Alam mo, ang pinaka number 1 tactics ni Satanas, ipalayo ka sa Word of God. Bulagin ka sa Word of God. I-discourage ka sa Word of God. Maglagay siya ng maraming balakid sa buhay mo. Malayo ang simbahan. Yan, i-discourage ka. Mahirap ang daan papunta sa simbahan, is i-discourage ka. Hindi ako pupunta sa simbahan, meron akong kaalit doon. Hindi ako pupunta sa simbahan, medyo pagod ako, marami akong ginawa kanina. Hindi ako po. Yun ang number 1 na advantage ni Satanas sa buhay natin. The Bible says, he will make you blind because you neglect your spirituality. You neglect to be strong in your faith. So if you neglect it, hindi mo inaatupag, hindi mo minamahal, hindi mo inaaruga ang pananampalataya mo, therefore Satan will jump over you. Ambakan ka ni Satanas, butahan ka ni Satanas. He will make all means for you not to come to listen the word of God. Kasi alam ni Satanas, the only way that human will be enlightened and the only way human will hate him if he will be enlightened by the word of God. Para bang may tinatago kang masama sa iyong kasama, tapos may nakakaalam sa iyong kasamaan na tinatago para sa kanya. So, alam mo kung sinong nakakaalam sa iyong sikreto na masama para sa kanya. So, ayaw mo talaga siyang palapitin doon sa nakakaalam. Kasi magsusumbong yung nakakaalam. Hindi mo ba alam yung kasama mo ngayon, masama yan at yan ang balak sa iyo, ipahamak ka niyan. Ang Word of God man lang ang magsasabi sa atin yan. Kaya, ang gawin ng dyablo, ipalayo ka talaga sa Word of God, ipa-discourage ka talaga, tambakan ka talaga ng lahat. Ngayon, ito namang laman, pag ito'y gawing bida natin sa buhay natin, tablan ka talaga. Weak Tablan ka talaga. Kaya itong buhay natin, pag hindi tayo, yung sinabi dyan sa Bible, fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Pag hindi natin ginawa yan, apakan tayo ng kaaway. Remember, they are ever with us. And there is none that can make us more wiser than them, but the Word of God. So therefore, the Word of God must be free flow. Kailangan tuloy-tuloy yan sa buhay natin. The Word of God must be the necessity for our survival. The Word of God must not stop. The Word of God must be always available sa buhay natin. Yan. Yan ang the best. Basahin natin yan. Psalms 119 verse 104. Praise the Lord. Through thy precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way. Yan. Through thy precepts, through thy word, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Ang daming false way ngayon dito sa mundong ito. There are so much false ways. Dami. Kahit nga yung nag-handle ng Word of God, ang raming false.
handling the word of God, sitting the seat of Moses, but they themselves are found disobedient. Teaching the law of God, but they themselves are found disobedient. And remember that blind leader will lead the blind. All of them will fall into the ditch. That is why the word of God says, try every spirit whether that is of God or not. Paano mo malaman pag na-try mo yung spirit na nasa tao na nagsasalita ng word of God, whether that is of God or not? Malalaman mo yan, bibigyan ka ng discernment using the word of God. If that person that is before you speaking the word of God, walking in the Spirit that is filled with God. Now, paano mo malaman yung taong walking after the Spirit? Lahat, pag i-scrutinize mo yung Bible, anong scrutinize? Iniisa-isa mo yung scan, iniisa-isa mo yung basa, iniisa-isa mo yung alamin, at walang sabit ang tao na yan, sumunod sa kanyang sinasalita. The Spirit of God is upon that person. Because it will never contradicts each other sa sinasalita at sinabi sa Biblia. Winawarningan tayo ni Lord Jesus Christ. There will be false teachers. There will be false prophets. There will be false Christ. Now, it is our duty and obligation to search it. To know it. Kaya, ganun ka importante. So yung precepts, lahat malaman natin ang false way. Malaman natin ano yung false. Pag sinabing false, hindi tama. Pag sinabing false, that is not the right one. It is false. So, through the precepts of God, malaman natin yan. Maintindihan natin yan. Kaya, therefore, para malaman mo, ngayon nalaman mo na yung false way. Doon sa langit may false things nangyari doon. Napahamak sila, led by Lucifer. So we have to hate those false ways na ginawa ng mga angels. Mali yung ginawa nila to fight against God. Mali yung ginawa nila to declare war against God. Mali yung ginawa nila to resist the will of God. Mali ang ginawa nila not submitting to the perfect will of God. Mali ang ginawa nila to dethrone God. Sila ang maghari. Yung false na yan, we have to remember that. Di ba? Mali ang mga anak lalaban sa mga magulang. Lalot na, mali ang mga membro lalaban ka sa pastor. Di ba? Mali ang mga people lalaban sa naglalang sa kanila. So lahat ng mga false way na yan, hate it. Kailan natin ma-hate yan? Pagpuno ka ng kaalaman sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Pag pinapakinggan mo lahat ng salita ng Diyos, nare-remember mo ang salita ng Diyos. Hindi mo kinakalimutan. Basahin natin yan. Pakibasa. Zechariah. Psalms 119 verse 128. Praise the Lord. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. You see? I esteem all thy precepts. Anong esteem? I treat it. I deal with it. All thy precepts concerning all things to be right. See? Deal with the precepts of God. Count the word of God. Consider the word of God. All to be right. Hindi ito nagtuturo sa atin ng wrong, but right. And I hate every false way. You see? Pag nalaman mo na what is right and what is wrong, the right must be accepted and must be loved, and the wrong and the false must be hated. The right must be applied, and the false must be denied. The right must be performed, and the false must not has place sa buhay po natin. Ganun ang
right, tama na pamamaraan pag tayo ay napuno ng kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Pag ito ay in-apply natin sa buhay natin at nasanayan na natin ito sa daily life natin, nasanayan na natin ito habang tayo nandito pa sa sanglibutang ito, saan ka man pupunta, kapansin-pansin yung buhay mo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Ikaw ay isang matalino na nilalang ng Diyos sa sanglibutang ito. Because you are obtaining the heavenly character. Yun ang inawit natin kanina. I'm living in heaven today. Living, namumuhay ka na makalangit ngayon. Bakit? How come you are of the earth? No? Taga-sanglibutan tayo. How could we live in a heavenly life or way or character? Through Jesus Christ. Jesus Christ brought heaven to us. If Jesus is in us, therefore we are living in heaven. Praise the Lord. O yan ang nararapat. So kahit saan ka pupunta sa sanglibutang ito, hindi yan matago. Basta anong mapapansin sa kanino man. Deuteronomy 4 verse 6. Praise the Lord. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. See? Kapansin-pansin. Talagang hindi madideny, hindi matatago. Keep therefore and do them. For this is your wisdom, your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Because you are living in a heavenly character. Because Jesus is in you. Hindi yan matatago. Napaka-importante na si Jesus ang makita sa buhay natin. Hindi yung sarili natin pa rin. Hindi yung flesh pa rin natin makikita. Ano ba yung nandito? Lahat ng mga unrighteousness nandito na sa sarili natin. Lahat ng mga ungodliness nandito na. Huwag nating ipairal, ipabida yung sarili natin. Deny it, hate it, put it under subjection sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo, ibibless ka ng Diyos. Saan ka pupunta? You will be the light. Kahit saan ka pupunta, you are noticeable. Mapapansin ng mga tao yan. Joseph was noticed by the king that the Spirit of God is in him. Shadrach, Meshach, Abednego, witnessed by King Nebuchadnezzar in all the council ng kanyang kingdom. Nakita nila how God, how Jesus with them. No? Sinamahan sila. Ganon yan. Hindi talaga yan ma-deny. Kaya napaka-importante ito. Take the whole world but give me Jesus. Jesus is heaven himself. Praise the Lord. Minsan si David was noticed by many, lalo na sa mga kaaway niya. Ano yun? Basahin natin. 1 Samuel 18:14. Praise the Lord. And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. Yeah. Let us behave also ourselves in all our ways wisely. And the Lord was with him. So yung pag-behave natin wisely, not because who we are, because we possess the Spirit of God, because we have Jesus sa buhay natin, because we deny our flesh, we deny ourselves, and we follow Jesus. Wala mang makasunod kay Jesus. Jesus said, you want to follow me? Deny yourself. Take up your cross daily and follow me.
Yan. Kaya napaka-importante po. Let us behave ourselves wisely in a perfect way. Sino yung perfect way na naghatid dito sa mundo? Si Jesus Christ. Siya yung susundin natin. Siya yung ating tutukan, titikan. Focus tayo sa Kanya. Sinabi dyan, they that look for Him shall appear in the second time without sin unto salvation. Basa pa, Proverbs 2 verse 6. Praise the Lord. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. Ayan, ang Panginoong Diyos nagbibigay ng kaalaman sa pamagitan ng Kanyang bibig na lumalabas. Ito'y naghahatid ng kaalaman at katalinuhan. Saan natin makikita yan? David was able to know where is that place. David said, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ito ang lugar na dito lagi nagpapalabas ang Diyos ng knowledge and understanding. Dito tayo pinupuno ng Word of God, wisdom from Jesus Christ. Basahin natin. Colossians 3:16. Praise the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan. Saan mo makikita yan? Here. Inside of the sanctuary. What we are singing, hymns. What we are listening from special number and from choir singing. Spiritual songs. They are gospel songs. So dito yan natin makikita sa loob. Saan natin makikita yung word of Christ filled with all the wisdom? Dito rin natin yan marireceive. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms. Every morning, psalms tayo. Devotional. Praise the Lord. In psalms and hymns, bago tayo start sa psalms, kumaawit tayo ng hymns, and spiritual songs. These are spiritual songs related. Singing with grace in your hearts to the Lord. We are singing it to the Lord. Naramdaman natin His love for us, and we let God feel our grateful heart. Let God feel our thankfulness. Let God feel our love doon sa Kanya. Yan, dito natin yan. Ginagawa sa loob ng Kanyang sanctuary. So, anong gagawin natin? Dahil puno tayo ng Word of God, hindi tayo magkakasala. 100%. Guaranteed yan. Basta tama lang yung iyong pamamaraan sa pagtanggap ng Word of God. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 119 verse 11. Praise the Lord. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yes, hindi tayo magkakasala. Basta tama lang ang pamaraan ng pagtanggap natin ng banal na salita ng Diyos. Pastor Chit, why are you saying such statement? But meron bang mali sa meron bang hindi tama ang way ng pagtanggap? Meron. Remember the 4 kinds of grounds. The wayside, the stony, the thorny, and the good ground. These are 4 kinds of hearer of the Word of God. Merong wayside, nakinig sa Word of God, hindi nilagay sa isip, sa puso, paglabas, tinuka ng demonyo, tinuka ng diablo.
Ipakuratan lang, wa na, kalimot na sa pulong sa Diyos. Binigla lang, sinurprise lang, wala na, hindi na nakaalaala sa Word of God. Kung magsalita para ng ungodly, kung magkaroon ng dealing sa mga pagsubok sa buhay para ng mga walang alam sa salita ng Diyos. Wagas. Attorney, yung nag-receive ng Word of God, hindi sinurrender lahat ng mga kamunduhan. Hindi sinurrender lahat ng mga worldliness. Yun yung nag-chok sa kanya para hindi siya magbunga ng kabanalan. That is another way of receiving the Word of God. Stony, matigas ang puso, matigas ang ulo. Nare-rebuke na sa Word of God, nare-remind na sa Word of God, mataas pa rin ang ego. Ayaw pa rin magpakumbaba, ayaw pa rin mag-concede, ayaw pa rin mag-humble. Anong nangyari? Ang Word of God na napakinggan, hindi nakaugat ng malalim. Pagdating ng init ng araw o pagsubok, nalanta. See? That is another way of receiving the Word of God in a wrong way. But the good ground, unang-una, malinis. Unang-una, pinalambot. Alam mo yung mag-garden ka, gawa ka muna ng tawag yan. I-cultivate mo muna yan eh. Unang-una, daruhin mo. Ikalawa, palambutin mo. Ikatlo, suyurin mo. Ikaapat, pinuhin mo. What is the purpose? Pagtanim mo ng seedlings dyan, pagbuhos mo ng tubig dyan, i-absorb yan. So magbe-benefit yung tinanim mo doon. Dahil una, malinis, walang kaagaw. Ikalawa, malambot, madaling absorbent ng tubig na ididilig mo. Ikalawa, malambot yung soil, yung kanyang mga ugat, madaling makakilos na mag-expand. So, listening the Word of God, it needs preparations. Praise the Lord. Hindi kayo basta makinig ka ng Word of God without preparations. Pagdating mo dito sa Word of God, kumukubo-kubo yung puso mo sa galit mo sa kapwa. How can the Word of God be planted into your heart successfully? May mga kaagaw. Dapat bago ka magpasok dito sa simbahan, palambutin mo yung puso mo. Linisin mo yung puso mo. And be ready to listen the Word of God with all the humbleness and humility. Prepared yung ground na tatanggap ng seed, which is the Word of God. The Bible says, nag-grow. The Bible says, bear much fruits. See? Successful ang iyong pagtanggap ng Word of God. Kaya, dapat dito, the Word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Maging successful ang buhay mo. Praise the Lord. Basa pa, Psalms 119 verse 30. Praise the Lord. I have chosen the way of truth. Thy judgments have I laid before me. Ayan. Pinili ko ang daan ng iyong katotohanan. Ang daming falsehood sa sanglibutang ito. Ako, I dream falsehood about Pastor Samuel Gabre. For what? Anong gusto ni Satanas sa buhay ko? That I may disrespect Pastor Samuel Gabre. That Pastor Samuel Gabre will be degraded. Ma-degrade siya sa pananaw ko sa kanya. Tingnan mo, pinapanaginip ako na si Pastor daw nagsigarilyo, si Pastor daw nag-short pants, si Pastor daw kaya ganyan. Why should I believe the falsehood of Satan? But I must rather believe the truth of God. Praise the Lord. At hindi ko naman nakita yan sa buhay niya. Minsan ang mga tao, meron lang magsabi na ganyan-ganyan, hindi mo naman nakita sa tao. Naniwala ka doon sa falsehood. Sisi, wala kang mata? Wala kang damdamin? Hindi mo alam ang sino yung kaharap na tao? Maniwala ka doon sa mga kyaw-kyaw, naniwala ka doon sa mga sulsul, mga sulsultan, para siraan yung tao sa harapan mo. Doon ka naman naniwala, lalot na sa Word of God, lalot na sa banal na salita ng Diyos, sa ating pag-deal nito. Na ito po'y pinaka-importante. So what is the best way? Choose the way of truth.
Thy judgment have I laid before me. Ilagay mo yan sa unahan. Huwag mo ilagay sa likod. Ilagay mo sa unahan yung truth, yung judgments ng Diyos, yung banal na salita ng Diyos. Siya yung lagi nating basihan ng ating decision making. Siya yung lagi nating basihan sa ating mga characters, sa ating pipiliin, susundin. Wala nang iba. Last verse, James 1:25. Praise the Lord. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Ayan. Praise the Lord. Titikan mo yung perfect law of liberty, which is the Word of God. Paano yan, Pastor, if there are obstructions? Anong obstructions? Yung maghadlang sa mata mo. Yung maghadlang sa harapan mo na hindi mo makita yung perfect law of liberty. Di wahingin mo. Anong wahingin? Itabi mo yung mga sa obstruction na yan. Huwag mong pansinin yan. Huwag mong titikan yan. Pagwahing mo sa mga bagay na yan, pag nakita mo na yung perfect law of liberty, doon ka na mag-focus. Whoso looketh into the perfect law of liberty and continue with therein. Patuloy ka na dyan. Huwag ka nang palipat-lipat. Huwag ka nang magpa-ligoy-ligoy pa. Continue ka na. And continue with therein, he being not forgetful hearer. Hindi ka malimutin sa mga napakinggan mo sa perfect law of liberty. But a doer of the work. Talagang ginagawa mo yung dapat mong gawin. This man shall be blessed in his deed. What blessedness. Una, salvation. What blessedness. Prayers will be granted. What blessedness. Extraordinary favor from God will be received. Tatanggapin mo yan. And no one can put down to anyone whom God lifted up. No one can lift up whom God put down. Kaya, yan ang totoo. Kaya sa buhay po natin, let us be strong in the Lord. Let us listen to the angel of God. Tayo, pili tayong maging angel of God. Kahit human being tayo. Naalaala ko si Sister Rupina. Pastor, angel ka dumating sa buhay ko. Kasi ginamit lang ako ng Diyos to pray over for her deliverance and healing. Be an angel of God to others. Praise the Lord. Dahil pinopromote natin yung ways of God. Pinopromote natin yung righteousness of God. We are not promoting here the ungodly, the worldly, the wickedness of Satan, the disobedience of Satan, the pride of Satan. We are not promoting here. Giwahing nato na tanan, iwakli, isalibay, itapon lahat yan. And let us look to the perfect law of liberty. Praise the Lord. Yan ang titingnan po natin. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos for reminding us always with God, we can have the success of our living. Yung pamumuhay natin, may kaligtasan, masaya, mapayapa, ang Diyos nandito sa atin, hindi tayo nawawala, at kaya nating i-resist ang lahat ng mga false ways. Yan ang napaka-importante sa buhay natin. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.